Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back. Dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin na Tore walang kawala, PBBM may pasabog, magugulat kayo. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At ito nga mga karibyo natin, unahin na po natin itong bagong balita mga kababayan. DOTR to require all PUB drivers to undergo mandatory drug test. Nako po mga kababayan, baka may magalit dito. Di ba? Sabi po kasi ni Tore, no? Yung mga drivers natin are just only extending their working hours mga kababayan, kaya gumagamit sila. Di ba? Tapos ngayon i-require ninyo na magpa-mandatory drug testing mga kababayan. Baka may magalit po. What I'm trying to point out here mga karibyo natin, bakit yung, di ba? Kapag ang gobyerno ang nagsabi na, ops, teka, mandatory drug test kayo. Di ba? Sige, we all comply. Kasi sabi nyo di ba? Pero, kapag ang ordinaryong Pilipino naman ang nag-raise ng kanilang saloobin, para sa presidente to have a mandatory drug test, mga kababayan, wala rin naman kayong aksyon. Ano to? Ang batas ay para sa mga mahihirap lamang? I'm not saying that this is wrong. What I'm trying to point out mga kababayan, dapat pangunahan po ng presidente ang pagda-drug test, di ba? Hindi yung pinipili nyo lang Dahil nagkaroon ng aksidente ngayon. Di ba? Kung walang aksidente, hindi nyo gagawin yan. Di ba? Teka lang. So, mandatory drug test sa lahat po ng mga empleyado. Pwede, di ba? Hindi lang po private employee, but also the government employee. From the very highest position of the land or of the country to the very lowest position, no? Hanggang sa barangay tanod mga kababayan, kailangan po magpa-drug test. See? Ito pa. Ito, nagreklamo. Or I think, ito, matalino rin ang driver na ito mga kababayan. Driver ng bus sa malagim na aksidente sa SLX. Tumangging magpa-drug test. PNP nirespeto ito dahil hindi raw ito required. Nako po. Naloko na. Nirespeto ng kaya naman pala no? Kaya naman pala maraming addictos ngayon Di ba? Dahil hindi pwede, mga kababayan, na ipa-drug test ang mga tulad nito dahil hindi naman pala required, no? Hindi pala required magpa-drug test sa mga drivers, mga kababayan. Dapat nga sila ang number one na dapat required na mag-drug test. Kasi buhay po ng ating mga kababayan ang nakasalalay sa kanilang mga kamay sa bawat sakay natin sa kanila, mga karibyo natin. Tapos sasabihin lang, not required. Okay lang yan dahil hindi naman required. Ito, lokohan na to yata mga kababayan, no? Niloloko na ba tayo na bakit hindi nyo naman ipapadrug test na mana-aksidente na nga? Di ba? Kasi po, no? Pag pinadrug, eto na, this is my personal opinion mga kababayan. Pag pinadrug test po kasi itong driver na ito, baka sabihin ng driver, for example lang baka sabihin ng driver, yung pangungulungan natin ayaw magpa-drug test. Di ba? Parehas lang naman naghahanap buhay. Hanap buhay kayang maging pangulo, mga kababayan, di ba? Hindi po sila tatakbo sa mga posisyong iyan kung hindi hanap buhay, no? Sige nga, sige, magpresidente si PBBM nang walang sweldo.
Magpaano pa ba yan? Gusto niya pa bang maging presidente? Di ba hindi? Because of the sweldo. Parehas lang naman hanap buhay ang driver at saka pangulo. Ha? Kaso nga lang, mga kababayan, hindi pwede magpa-drug test ang presidente. Yun yung issue, yun yung gusto kong i-point out. Bakit yung presidente hindi pwede pa-drug test tapos yung driver magpapa-drug test? Di ba? Pero I'm not against, no? Doon po sa drug testing sa mga drivers. Talagang kailangan yan. Nayutak buhay ng taong bayan, buhay ng mga kababayan natin ang nakataya, di ba? Sa bawat pasada nila. Kaya dapat lang na magpa-drug test po sila. Pati ang presidente, di ba? Kasi buhay din ng sambayan ng Pilipino nakasalalay sa isang presidente. Kung ano yung mga pagdedesisyon niya sa buhay, no? It will affect or affects, no? The lives of every Filipino, mga karibin natin. So, ano pong inyong opinion dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, nako, PBBM, ito yung sinasabi kong pasabog, pero I think you will not be shocked, no, surprised about this, mga kababayan. Pero, di ba? Eto, basahin muna natin bago natin bigyan ng reaksyon. Sabi po ni President Bongbong Marcos Jr., panay ang patayo natin ng mga flood control projects. Dahil nagbabago ang panahon at marami pa tayong kailangan gawin dahil pagdating ng mga bagyo. Napakabigat ng sitwasyon. Alam naman natin na mangyayari yan. Kailangan nating mag-adjust. Kailangan nating pagandahin ng ating flood control projects. Ito talagang flood control project, mga kababayan. Kinakabahan ako pag laging nami-mention ito. Bakit? 1.something billion ang ginagastos araw-araw to make this flood control project feasible, di ba? Pero ito, pagagandahin ni President Bongbong Marcos Jr. Teka lang, no? Nung nakaraang SONA, mga kababayan, sinabi po ni President Bongbong Marcos Jr. that, ilan yun? 5,500 flood control projects, tapos na. Pero bakit ngayon pagagandahin? Isipin mo, mga karibin natin, trilyon ang nagastos doon sa flood control project na yon. Pero pag binabaha, wala rin naman, parang walang nararamdaman ng taong bayan. Tapos ngayon, eto, mangangako na naman na pagagandahin ang flood control projects. Nako, baka hindi flood control, eto, opinion ko lang po ito, mga kaubayan, baka hindi po flood control projects ang gumanda. Baka mga bulsa or buhay na mga hinayutak ng mga politiko natin dito sa bansa ang gumaganda. Hindi po yung flood control projects. Di ba? Hindi, real talk lang, mga kababayan. Bilyones po ang ginagastos araw-araw to make sure that these flood control projects ay magamit ng taong bayan. Pero bakit ganun? Pagkatapos mapagawa, pagagandahin, ano yun? Doble-doble po ang inyong mga ginagawa. Doble-doble pong paggagastos. Bakit? Dahil dyan ba malaki ang kitaan? Dahil sa flood control project ba malaki ang kitaan, mga kababayan? Kaya nila ginagawa yan? Diba? Simple logic lang, mga karibin natin, kung bakit nila gustong bukod sa ayuda, flood control ang siguro ang pinakamalaking kitaan dito. Ay, nako. Anyway, ano po ang inyong reaksyon dyan? At eto pa, pasadahan din po natin ang balitang ito, mga kababayan. Sabi po dito ni Speaker Martin Romualdez, 19th Congress focus on job, food security. Niloloko niya yata ang taong bayan eh. Speaker Martin Romualdez, we all know that you and your alipores are only focusing. Dalawa lang. Tirahin ng mga Duterte. Tapos yung pangalawa, mamigay ng ayuda. Yun lang po ang ginagawa ng Congress, mga kababayan. Ng 19th Congress, sabi ni Speaker Martin Romualdez. Nasaan yung sinasabi mong jobs? Nasaan yung sinasabing food security? Ang mahal-mahal nga ng mga bilihin.
Di ba? Meron bang food security? Sa bagay, 20 pesos na kilo ng bigas, pwede na eh, no? Pero ang tanong, makakain ba? Iba yata yung niluto ng Department of Agriculture kaysa po doon sa binibenta nila na actual, no, mga kababayan. Anyway, basta wag nyo lang lukuhin ng taong bayan. If you say focus on jobs, food security, sana ramdam para hindi naman kayo na nasusupalpal, no? Kayo, sa mga lugar nyo ba, no? May mga trabaho bang na-create ang gobyerno? Mababa ba ang presyo ng pag sinabi kasi nating food security, it is no at least available and at the very low price, mga kababayan, yung kaya din ng taong bayan, di ba? Hindi yung ganito. Hirap na yata tayong makakain ng lechon manok eh. Hindi sa totoo lang yung iba nating mga kababayan, di ba? Sobrang hirap ng buhay. Yeah. Pero nakakaraos naman, no? But we can't say that this is food security. I don't feel it, mga kababayan. Kaya ewan ko lang sa inyo kung napipili yung mayroon pong food security and they also focused on creating jobs, mga kababayan. Ano po ang masasabi niyo dyan? Binubudol lang ba tayo ni Speaker Martin Romualdez or ako lang hindi nakakaramdam? At kayo na mga nanonood sa atin, no, ay ramdam ninyo yung sinasabing jobs and food security, mga kababayan. Well, anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan din po natin itong si yung paborito natin, no? Paborito nating bigyan ng eto si Castro. Sabi niya po dito, mga kababayan, we cannot expect anything nice or any nice word from the Vice President in favor of the President. Wala ka pala eh. Wala ka pala sa hulog eh. Matapos ay nako. May masasabi ka pa kayang kayang mabuti sa Presidente kung yung tatay mo tinira ng di ba, patalikod, trinahidor, tapos ikaw trinahidor ka din dahil sa unit team, di ba? Hindi man lang marunong magpasalamat, hindi man lang marunong tumanaw ng utang na loob kahit pinalibing ang kanyang ama sa libingan ng mga bayani. May masasabi ka pa kayang maganda? Anyway, ito pang sabi niya, she will always use the excuse or defense of pamumuliti ka without really answering and responding directly to the issues. Ayon po yan kay Jose Claire Castro. Naku naman. Buti nga eh, dahil nasa politics ka talaga kayo, di ba? Lang naman sabihin niya, nagdadrama, di ba? Hindi naman kayo mga artista. Talagang pinupolitika nyo dahil politika po ang larong ginagalawan ninyo, di ba? Ito po ang sabi ni Vice President Sara Duterte. Hindi ako yung tao na kilala na unang nakikipag-away. Lagi ako ay sumasagot lang, garbage in, garbage out, pumapasok sa kanya, basura, lumalabas din sa bibig niya, basura, very, 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 very correct. No? Lahat ng sinasabihan natin ito, basura, mga kababayan. Nag-iisip ba itong si Attorney Claire Castro bago siya nagsasalita ng mga ganito? Diba? Alam nga naman puriin pa ni Vice President Sara Duterte si PBBM, may hinayaan nga siyang ma-impeach. Diba? Tumiwalag nga si Vice President Sara Duterte dahil hindi na po maganda ang sitwasyon, mga kababayan. Pero to si Atty. Claire Castro, para namang nasa ibang planeta at hindi yata alam ang mga ganitong issue natin dito sa bansa. Pamumuliti ka daw. Kayo nga ano ang defense ninyo? Sige nga, guess nyo nga, hulaan nyo, mga kababayan, kung ano lagi ang depensa ng administrasyong ito sa lahat ng issue na ipinupukol sa kanila. Sige nga, ang makahula, papalakpakan po natin. Well, palakpakan po natin ang ating mga sarili sapagkat lahat po tayo ay nakahula. Ang sagot po ay fake news, mga kababayan. Di ba? Bawat issue na ipinupukol sa kanila, sasabihin lang nila, ay fake news yan. No? Walang basihan. Fake news yan. Di ba? Ganun lang kasimple. Buti pa si Vice President Sara Duterte, ang depensa, pamumuliti ka. Di ba? Kayo nga, fake news eh. Di ba?
Lahat na lang nang itatanong sa inyo because of Duterte, fake news, di ba? Ganun lang mga kababayan, kasimple-simpleng mga sagot ni Atty. Claire Castro, no? Baga may pattern na. Nako po. Ito mga karibin natin, pakinggan po natin ito. Nako po, si President Bongbong Marcos Jr. Clip lang po ito, pero pakinggan po natin mga kababayan. Nasa puso nila ang kalagayan ng bawat isang Pilipino. Nasa puso nila ang kalagayan ng bawat isang Pilipino. Isa pa. Nasa puso nila ang kalagayan ng bawat isang Pilipino. Naloko na, mga karibin natin. Nasa pusi nila. Sabi po dito ni Derel Yap, yan kung nasa pusi po nila, ayaw ko na, malansa. Nako po, malansa kasi nasa pusi nga nila eh. Bakit ganon ang naging salita ni Presidente? Hindi nasa puso, kung nasa pusi. Halaka, mga kababayan. Nasa pusi pala ang pagmamahal ng mga ito. Abay, iwanan na natin to. Total, wala rin namang nagmamahal. Nasa pusi, mga karibin natin. Anyway, ano pong inyong opinion dyan, mga karibin natin? I-comment nyo na lang. Baka natutulog pa ito, ha? At nasa pusi rin ito, si PBB. nasa pusi pa si PBBM, mga kababayan, at natutulog pa ito. Well, anyway, ano pong inyong opinion dyan? Eto, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po. Pag-usapan natin ngayon si CIDG Chief General Torre, na kung saan inamin niya sa isang interview na may isang bagay na ikinagulat niya. In fairness kay General Torre, meron siyang tapang. Tignan nyo, pag KOGC raid, siya talaga ang man on the ground. Kung pag-aresto kay PRRD, talagang mayroong decisiveness. Kung may mission na ipatupad sa kanya, kayang gawin. So, ito, mayroong isang bagay na nakapagulantang sa kanya. Bakit siya magulantang? Bakit siya nagulak? Shock. Inamin niya, I was shocked. Na-surprise. Hindi niya inaasahan na mangyari ito sa kanya. So ito, ano yung nakagulantang kay General Torre sa Philippine Star ngayon? Balita, Torre surprise over charge. Yung kinasuhan siya ng isang businesswoman sa piskalya, hindi niya inasahan yun. Kaya ito, Torre surprise over charge. Bakit? Ito, politics in PNP. Biktima daw siya ng politika. Alam nyo, may tinatawag yan na sa amin sa AP, militics, military politics. So kung may military politics, meron ding PNP politics. Ito na yung sinasabi niya. Okay, basahin ko. With General Romel Marbel retiring as Chief of the Philippine National Police in June next month, Criminal Investigation and Detection Group Director Major General Nicolas Torre III is not discounting the possibility that the illegal detention case leveled against him and 9 other CIDG officers might be related to politics within the PNP. Dahil agawan na ito sa pagiging chief PNP. Sino pa naman ang ayaw maging PNP chief? Maraming nag-ambisyon yan. Okay, ito ang sabi nyo. I was shocked. Nagulantang. Because the incident came out in the open just now. Is it because General Marbel is set to retire? I am not discounting the possibility that this is politics inside the organization.
The CIDG chief stressed that she said, between Yan mga kaubayan, no? Paano naman magiging politika inside PNP? Eh, yung businesswoman naman yung naghain sa kanya ng reklamo. Di ba? Ibig sabihin, mayroong pinapaboran yung businesswoman na yon na i-detain ni General Torre. Abay, dapat imbestigahan mga kaubayan, di ba? Pero walang kawala itong si Torre mga karibyo natin. No? Akala niya kasi, siya na ang hari, mga kaubayan, pagdating po sa PNP. Kasi parang siya pa ang mas siya, kasabagay, siya kasi ang nakikita natin, no? Always sa mga inuutos, no? Sa kanya para lang naman sa mga Duterte at mga allied ni President Duterte, di ba? Like QJC, mga kaubayan, siya po ang sumulong doon. At yung pag-aresto kay former President Duterte, which is also considered illegal, no? Eto pa ngayon, mga kaubayan, sa businesswoman naman po, dinetain ni General Torre. Bakit naman ganun? Dahil kayong authority, gaganyanin nyo ng tao, di ba? Anyway, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po dito mga kaubayan? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kaubayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na